Kumusta? Ngayon, sisilipin natin ang isang medyo masalimuot na legal na sitwasyon. Ito'y umiikot kay Lin Xian. Para sa iyo, na baka nasusubaybayan na ito, siya yung byuda ni Lin Chisheng, yung yumaong founder ng kontrobersyal na grupong pamamahala ang sibil ng Taiwan, o TCG. Oo, isang napaka-controversial na grupo nga. At ang mga materyal na hawak natin ngayon, bale, nagbibigay ito ng isang malalim na pagsuri, sa lumalaking pananagutang sibil ni Lin Xian. Tama. Hindi lang dahil sa minana niya, kundi pati sa sarili niyang actions. Eksakto, base sa sarili niyang papel, sa TCG, at bilang tagapagmana ng asawa niya. Titingnan din natin yung mga pinakahuling desisyon mula sa mga korte sa Taiwan. Yes, may mga bagong developments dyan. Ang goal natin dito, alamin natin kung paano ba nabubuo at tumitibay itong mga legal at pinansyal na obligasyon niya, lalo na't may isang importanteng civil ruling na pinala na raw. Oo, yung finality, malaking bagay yan. At titingnan din natin yung mga senyales, parang ng pagkakakawatak-watak sa loob mismo ng TCG. Okay, simulan na natin itong paghimay. Mahalaga itong masundan mo. Kasi hindi lang ito tungkol sa isang tao o isang kaso. Pinapakita nito kung paano gumagana ang hustisya, lalo na kapag may malawak ang aligasyon ng panluloko. Tama. At kung ano ang pwedeng asahan ng mga biktima, di pa? Yung mga naghahabol ng danyos. Oo, kaya susuriin natin yung mga detalye ng mga kaso at yung mas malawak na implikasyon nito. Sige, umpisahan natin sa pundasyon. Itong mga kasong sibil na hinaharap ni Lin Zean, ngayon hindi naman ito hiwalay dun sa malaking kasong kriminal laban sa TCG leadership. Tama ba? Parang dito nag-ugat lahat eh. Tumpak. Ayon mismo sa mga dokumento ng korte na hawak natin, malinaw na yung mga findings sa criminal investigation, yun ang matibay na ebidensyang ginagamit ngayon sa mga kasong sibil. Okay. So parang yung napatunayan sa criminal case, yun ang naglatag ng basehan na, okay, may nangyari talagang panluloko dito. Oo, eksakto. Yun ang nag-establish ng fact of fraud, kumbaga. At ano nga ulit yung pinaka-summary nung panluloko base sa sinasabi ng korte para lang ma-refresh tayo? Ang core nito, bale, yung narrative, yung kwentong binuo ng TCG sa pamumuno ni Lin Chisheng at kasama si Lin Tivean. Ang sinasabi nila na ang Taiwan daw ay technically teritoryo pa rin ng Japan pero nasa ilalim ng US military occupation. Medyo wild na claim yon. Oo. At malapit na raw silang bigyan ng kapangyarihan ng isang US military government. Ito yung ginamit nilang pang-engganyo para makalikom ng malaking pera talaga. Paano nila ginawang parang totoo ito para sa mga miyembro? Kasi marami ang naniwala, di ba? Nag-issue sila ng sarili nilang mga ID cards, mga travel document kuno, pati plaka ng sasakyan. Tapos, nag-alok din ng mga mamahaling kurso. Kurso para saan? Para daw maging opisyal ka ng kanilang gobyerno. At ang masakit pa, may pangako sa mga miyembro na lahat ng binayad nila, mga donasyon, bayad sa ID, bayad sa kurso, ay magbubunga raw ng malaking yaman at pribilehyo. Pag nalipat na yung kapangyarihan, mga ano bang klaseng pribilehyo? Mga bagay tulad ng, alam mo na, paborableng palitan ng pera, pensyon, libreng medical services. Dahil sa mga pangakong to, marami talaga ang nagbigay ng kanilang ipon, pati ari-arian. Grabe. At si Lin Xian, hindi lang pala siya basta asawa ng leader. Ano ba talaga yung bigat ng role niya rito based sa mga ebidensya? Malinaw sa mga court decisions, lalo na dun sa first criminal ruling ng Taoyuan District Court na hindi siya bystander lang, kasama siya sa management. Aktibo pala siya. Oo, siya yung nagre-represent sa TCG sa mga international events para magmukhang legit sila. Tapos, mas importante pa, directly involved siya sa paghawak ng pera ng grupo. Talaga? May evidence dyan? Meron.
Mga usapan sa line groups for example, na nagpapakita na nagbibigay siya ng utos sa mga tauhan tungkol sa pera, financial directives kumbaga. Okay, kaya pala yung unang hatol sa kanya sa criminal case, mabigat. 19 years na kulong at multang NT dollars, $2 million dahil sa hundreds of counts of fraud, aggravated fraud at money laundering. Oo, mabigat niya. Pero, linawin lang natin para sa iyo na nakikinig, itong hatol na to ay nakaapela pa, ha? Hindi pa ito pinal. Tama. Very important distinction yan. Hindi pa final and executory yung criminal conviction. At kasabay nung sentence yang yon, may utos na i-confiscate yung mahigit NT 120 million na kita daw sa krimen. Kasama yung mga property sa Luju, Taoyuan, at mga pondo sa mga offshore bank accounts niya. Yes, ito sana yung pool of assets na pwedeng paghatian ng mga biktima. Pero gaya nga ng sabi mo, dahil nakaapela pa yung criminal case, hindi pa rin pinal yung confiscation order. Naka-hold pa yan. Okay. At yung asawa niya, si Lin Chisong, namatay na habang nililitis yung kaso. So yung mga criminal charges laban sa kanya mismo, na-dismiss na. Oo, extinguished by death. Pero at dito nagiging crucial para sa mga kasong civil yung mga ebidensya na nakalap laban sa kanya. Ginagamit pa rin ng mga civil courts para patunayan na may fraud ngang nangyari. Tama ba? Eksakto. Sa mga kasong sibil ngayon laban kay Lin Zean, hindi na masyadong issue kung may fraud bang naganap. Parang accepted fact na yan ng mga civil courts based sa findings ng criminal investigation. So ang focus na lang nila ngayon ay? Ang focus nila ay sa pagdetermino ng eksaktong danyos na natamo ng bawat individual na nagsampa ng kaso. Magkano ba ang nawala sa kanila? At dito na ngayon papasok yung isang napakahalagang development. May isa ng kasong sibil na umabot na sa dulo, yung kaso ni Lin Chaoqi. Nanalo siya sa district court para mabawi yung mahigit NT 1.4 million niya. Oo, yung binayad niya sa TCG para sa mga peking dokumento, kurso at donasyon. Inapila ito ni Lin Chen-an, pero ano ang naging resulta sa Taiwan High Court? Dito yung malaking balita. Tinanggihan ng High Court yung apela ni Lin Xian. At yung desisyon nila, hindi minadali. Sinuri talaga nila ulit. Una, kinonfirma nila na talagang mapanlin lang yung buong sistema ng TCG. Paano nila kinonfirm? Ginamit nila yung mga testimonyo, tapos pati yung official confirmation mula sa Ministry of Foreign Affairs, MOFA, na walang katotohanan yung sinasabi nilang US military government. Okay, so pinatibay ulit yung basehan ng fraud? Ano pa? Pangalawa, mas lalo nilang idiniin yung direct involvement ni Lin Xian. Ginamit ulit yung mga ebidensya na siya ang namamahala sa pera, nagbibigay ng utos, kumakatawan sa grupo sa labas. May point pa nga yung korte na kasi wala namang ibang lehitimong source of income sina Lin Xian at yung asawa niya, malinaw na galing sa mga nalokong miyembro yung perang pinambili ng mga ari-arian at yung nailipat sa mga offshore accounts niya. Makes sense. Tinanggihan din daw ng korte yung mga testigo ni Lin Xian? Oo. Sabi ng High Court, hindi credible yung mga testimonya nila kasi salungat daw sa mga nauna nilang sinabi during the investigation. May inconsistencies. Okay. At ang pinakamahalaga sa desisyong ito ng High Court? Yung deklarasyon nila na ang hatol ay hindi na pwedeng iapela pa. Sa legal terms, pinal at tiyak, final and irrevocable. Wow! So, tapos na talaga ang usapan para sa kasong sivil na to? Ano ang praktikal na epekto nito para kay Lin Xian at kay Lin Chaoqi? Napakalaki. May hawak na si Lin Chaoqi na isang final court order. May utang sa kanya si Lin Xian na 1.431 milyon. At dahil pinal na, pwede na itong i-enforce. Pwede nang singilin. Pwede nang simulan ni Lin Chaoqi yung proseso para habulin yung mga personal na ari-arian ni Lin Tizian para mabayaran siya. Kahit pa umaapela pa yung criminal case ni Lin Tizian, ito yung unang konkretong financial liability niya na naging legally enforceable. Malaking dagok nga to para kay Lin Tizian, pero hindi lang ito ang senyales na parang humihina na yung posisyon niya. Nabanggit din sa materials natin yung tungkol sa isang kaso na may kinalaman sa TCG logo. Ano nangyari doon? Oo. Ito yung kaso kung saan si Lin Tizian ang nagdemanda.
Dinemanda niya yung dalawang dating miyembro kasi ginamit daw nila yung logo na sinasabi niyang siya at ang asawa niya ang original na gumawa. Copyright issue. Nanalo ba siya? Hindi. Natalo siya sa kasong ito sa Intellectual Property and Commercial Court. Bakit daw siya natalo? Ano ang rason ng korte? Dalawang major reasons. Una, sabi ng korte, hindi porket nakalista si Lindsay bilang author sa ilang libro na may logo, siya na ang creator ng mismong logo. Hindi raw sapat na ebidensya yon. Okay. Pangalawa. Pangalawa, at ito yung mas matindi, gumamit yung korte ng video evidence. Sa video, paulit-ulit na sinasabi mismo ni Lin Chiseng sa mga miyembro na yung logo daw ay galing sa mga Amerikano at sila ang nag-design nito. So, salungat dun sa claim ni Lin Tizen na sila ang gumawa? Eksakto. It directly contradicted her claim of authorship. Hindi lang ito simpleng pagkatalo sa copyright case, ano? Ano pang ipinapakita nito? Parang may mas malalim pa. Dito mo makikita yung simula ng parang pagkakawatak-watak sa loob mismo ng TCG. Nagpapakita ito ng internal conflict. Paanong internal conflict? Kasi lumabas din na may ibang miyembro pala ng sumubok irehistro yung logo bilang trademark para sa sarili nila pagkatapos mamatay ni Lin Ji-seng. Nag-aagawa na sila sa mga naiwang simbolo at assets ng TCG. Lumalabas na yung mga bitak sa samahan. Nagkaka-faction na pala, okay. Bukod sa mga kasong ito, may mga procedural setbacks din siya, di ba? Tulad nung pagtanggi sa request niyang tanggalin yung isang judge. Oo, meron din yon. Tinanggihan ng korte yung motion niya na i-recuse o patanggalin ang isang hukom sa isa pang civil case for damages. Ang argumento niya, nagpakita raw ng bias yung judge kasi ginamit nito yung findings mula sa hindi pa pinal na criminal conviction sa isang naunang desisyon. Pero sabi ng korte, Sabi ng korte, hindi sapat na basehan yon para masabing may bias yung judge. So isa itong maliit na pagkatalo pero dagdag pa rin sa mga legal challenges na hinaharap niya. tapos may isa pang kaso na, well, hindi siya directly involved pero nagpapakita pa rin ng gulo sa loob ng TCG. Ito yung tungkol sa piyansa ni Lin Shisheng dati. Tama. Ito yung kaso sa Hsinchu District Court. Tungkol ito sa NTRS 10 million na bail na pinost para kay Lin Shisheng nung nabubuhay pa siya. Nung namatay siya, nirelease ng korte yung pera. Anong naging problema? Nagaway-away na yung mga dating miyembro at supporters kung sino bang may karapatan sa pera. Yung mga nag-ambag ba o yung taong official na guarantor na nakapangalan sa korte. So nagdemanda yung mga nag-ambag? Dinamanda nila yung guarantor, pero ibinasura ng korte yung kaso nila. Ang point dito, hindi kung sino ang tama, kundi kitang-kita mo yung hidwaan tungkol sa pera. Sa mga natitirang miyembro, nagkakagulo na sila sa mga naiwang pondo. Malinaw nga yung gulo. Okay, so malinaw yung mga kasong nagpapakita ng personal liability niya at yung paghina ng TCG mismo. Pero may isa pang anggulo itong mga kaso, yung responsibility niya bilang tagapagmana ni Lin Chiseng. Paano ito nangyari? Kasi namatay na yung tao, di ba? Dito pumapasok yung isang parang maliit na procedural error na nagkaroon ng napakalaking epekto kay Lin Jae-in. May legal process kasi sa Taiwan, pwede mong i-waive o talikuran ang mana mula sa isang yumao, lalo na kung mas malaki ang utang kaysa assets. Okay. Para hindi mo mamana yung mga problema. Oo, pero may deadline ito 3 buwan mula nang malaman mo yung pagkamatay at na ikaw ay tagapagmana. At ano ang nangyari kay Lin Chien? Humarap siya sa korte para formal na talikuran yung mana, pero ayon sa court decision dun sa kasong yun, final niya yung petisyon niya 1 araw na lampas dun sa 3 months deadline. 1 araw lang. Seryoso? Oo, 1 araw lang. Dahil doon, dinismiss ng korte yung petisyon niya, hindi tinanggap. Grabe naman. Ano ang naging legal effect nun? Napakalaki siguro. Napakalaki. Dahil failed siyang i-renounce yung inheritance on time, automatically sa mata ng batas, naging universal successor siya. Ibig sabihin, minana niya hindi lang lahat ng ari-arian ni Lin Chiseng, kundi pati na rin lahat ng utang at legal obligations nito. Oh my. Parang pinto na nagsara. Oo, bigla,
dala na niya lahat ng legal baggage ng yumaong asawa niya. Kaya pala napilitan siyang humarap sa mga kasong originally laban kay Lin Chiseng. Eksakto. Halimbawa, may kaso tungkol dun sa property na ginamit nilang TCG headquarters. Natuklasan ng korte na si Lin Chiseng pala yung may tuturing na sole principal o direct owner at pinanagot yung estate niya na minana na nga ni Lin Sean para sa mahigit NT 60,000 pesos. Bakit pinanagot? Dahil sa illegal occupation ng property based sa concept ng unjust enrichment. Sa kasong yun, si Lin Tizian at yung ibang miyembro tinuring lang na agents na sumusunod sa utos ni Lin Chiseng. Pero dahil tagapagmana na si Lin Tizian, sa kanya bumagsak yung obligasyong magbayad. May kaso rin daw tungkol sa isang utang daw kay Lin Chiseng na sinubukang habulin din kay Lin Tizian bilang tagapagmana. Oo, meron. May naghabol ng bayad para sa isang NT peso 900,000 loan daw kay Lin Chiseng. Pero dito, nanalo naman si Lin Tizian. Ibinasura ng korte yung claim. Bakit ibinasura? Hindi raw napatunayan nung nagsakdal na may loan agreement nga sila at naibigay talaga yung pera. Kulang sa ebidensya. Pinapakita nito na kahit tagapagmana si Lin Tizian ng mga utang, kailangan pa ring patunayan ng maayos ng mga claimant yung basis nila. Hindi automatic na lahat ng sabihing utang ay babayaran niya. Okay. Kailangan pa rin ng proof. So, kung ibubuod natin, parang kitang-kita yung dalawang magkahiwalay pero magkaugnay na linya ng liability para kay Lin Zian, ano? Una, dahil sa sarili niyang actions sa TCG. Pangalawa, dahil sa mga obligasyong minana niya nung na-miss niya yung deadline sa pag-renounce ng mana. Tama, malinaw na malinaw yung dalawang track na yan. At yung mga recent court decisions, lalo na yung pinal na civil judgment ni Lin Chaoqi, nagpapatibay na itong mga pananagutang ito ay hindi na lang teoretiko, nagiging tunay at enforceable financial obligations na. Habang yung criminal sentence niya na 19 years ay pinaglalaban pa sa apela. Oo, pero yung mga utang niya sa mga biktima sa civil side nagsisimula ng maging konkreto at sisingilin na. Kasabay nito yung mga talo niya sa ibang kaso tulad nung sa logo at yung mga away sa bail money, nagpapakita hindi lang ng humihinang depensa niya, kundi pati na rin ng parang unti-unting pagkakasira at pagkakagulo ng mismong TCG organization. Parang gumuguho na yung iniwan ng asawa niya. Ito ngayon ang nagbubukas ng isang napaka-importanting tanong para sa mga biktima. Paano na yung recovery? Paano nila mababawi yung nawala sa kanila? Mukhang dito magkakaroon ng potensyal na conflict, ano? Kasi sa isang banda, may mga individual na nanalo na sa civil case tulad ni Lin Chaoqi na may final judgment na. Pwede na nilang subukang i-garnish yung personal assets ni Lin Sean ngayon, ha? Sa kabilang banda naman, andyan ang state. Kapag naging final na rin yung criminal conviction, kung mangyari man yun, may power ang gobyerno na i-confiscate yung mahigit NT 120 million worth of assets na sinasabing proceeds of crime. Ama, yung mga property sa luzo, yung mga offshore funds, at ang goal niyan ay para ipamahagi sa lahat ng kinikilalang biktima ng TCG. Hindi lang sa isang tao. Nagiging parang karera tuloy ito sa paghahabol sa mga natitirang assets. Sino ang mauuna? Sino ang priority? Yung individual na may final civil judgment o yung mas malaking grupo ng biktima na aasa sa makukumpiska ng gobyerno from the criminal case? Ang magiging resulta nito, isang malaking test sa legal framework ng Taiwan pagdating sa distribution ng recovered assets mula sa large-scale economic crimes. Dito makikita kung gaano kalaki ang actual na mababawi ng bawat taong naloko ng TCG at kung paano paghahatian yung anumang makukuha mula kay Lin Zian o sa estate ni Lin Chaoqi. Para sa iyo na nakikinig, isang huling bagay na siguro pwedeng pag-isipan. Ano ang mas malalim na sinasabi sa atin ng pagbagsak ng isang organisasyong tulad ng TCG? Itinayo ito sa isang napaka-specific at para sa mga naniwala, napaka-powerful na narrative kahit ito'y napatunayang hindi totoo. Ano ang aral dito tungkol sa paniniwala, sa disillusionment at sa paghahanap ng identity o political hope sa ating panahon ngayon?
At idagdag pa natin dyan, paano nga ba gumagana ang accountability kapag wala na yung main leader, pero andyan pa rin yung mga epekto, yung mga viktima, at yung mga structures na iniwan niya? Ito yung mga tanong na lumalampas pa sa mga legal na dokumento at court decisions. Mas malalim na usapin ito.